Welcome to my YouTube channel. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano malamang sira ang isang hard drive. Okay. Okay. So ngayon, nandito tayo ngayon sa computer ko. So ang gagamitin natin example, meron ako ditong dati kong hard drive na sa laptop siya. So ito yung magiging example natin sa topic natin ngayon. So pero bago muna yon, susubukan muna natin yung isang paraan na gagamit tayo ng software. So yung pinakaunang paraan na siguro alam na rin ng iba para malaman kung paano malaman kung sira ang isang hard drive or may problema. So gagamit tayo ng hard disk Sentinel. So kung hindi nyo pa po alam yung hard disk Sentinel, pwede nyo po siya i-download sa internet, sa Google. So ito siya. Download ko na siya ngayon, yung hard disk Sentinel. So i-install na lang natin. So install lang muna natin yung hard disk Sentinel. So yung software na po na to, ito yung nagde-detect ng bad sector niya. So pag nakakita to ng bad sector, so iyon yung possibility na may problema na yung hard disk o yung HDD nyo. So malaking tulong din to kasi ito rin yung ginagamit ko sa pagre-repair ko eh. So next lang natin. Okay. So yan, ini-install na natin siya ngayon. Ayan, wait lang natin yan. So yan, lumabas na siya. Yung free version o yung trial lang yung available na pwedeng i-download. So okay lang naman yan guys. So dito pa lang makikita nyo na yung performance saka yung health. Then dito, yung health saka yung temperature. So pag ganyan nasa 40, normal pa yan. Pag tumaas dyan nasa 50 or minsan 53 or 52, yun yung na-encounter ko dati na talagang may mga bad sector ng kulay pula. So as you can see, 99% pa yung health ng hard disk ko. So pag ganyang 99%, good pa or okay pa yung hard disk nyo. So pagka bumaba yan sa 99, minsan nakikita ko sa laptop yun sa mga laptop na hard disk, pag nasa mababa na sa 70, yun yung parang corrupted na yung files nyo, yung pag nagta-transfer kayo pagkatapos pag minsan biglang naghahang or ayun, nagbo-blue screen sa pa yun. Pagka nasa 70% na yan pababa, hindi, yung health niyan, pag hindi na yan nasa 100 or 99, malaki chance na yung problema ng laptop nyo ay sa hard disk na. Pero ang na-encounter ko dito guys, sa pagkakaiba niya, pagka yung sa desktop na hard disk, pagka nasa 80, sa 80 pa lang, dun pa lang, parang hindi mo na siya magagamit kasi meron akong hard disk na 80% pa yung niya, nandito pa yun nasa may side na to, 80% pa yung health niya. Kahit nasabihin dyan na okay pa, yung may lalabas na katulad niya na description, ang nangyayari, nakukorrupt na yung mga files ko pagka nagpapasa ako dun, pag nagka-copy ako. So may makikita nga pala kayong level dito na there is one weak sector. Yan sinasabi ko guys, merong nakitang isang sector or yung area yon sa disk na umiikot kung saan meron kasing may ibang tools kaysa dito sa sa hard disk Sentinel o yung premium version niya, kung saan pag in-scan mo yung hard disk, makikita mo dun yung mga pulang mga pixel, iyon yung sira na hindi na yun nare-repair guys So meron siyang natagpuan na isang disk surface, maybe remap at anytime in the later uses of. So pag ganyan, mare-repair pa yun. Pero yung meron ditong tools. So yung tools na yun, hindi ko lang may tool siya kung saan pwede mong i-scan yung hard disk. Meron akong tools nun nakamukha ng hard disk Sentinel, kaso parang ayun, hindi ko na siya na
Parang nawala na sa mga files ko. Sorry guys. Pero meron ako nun. So, yung pag in-scan mo siyang ganun, mag-i-scan yun. Hindi ko lang mapakita guys ng eksakto. Alam ko meron din dito kaso kailangan yata ng premium. Wait lang. So, ito yung read test yan. Yung mga ganyang tools na yan. Pag nag-read test siya ng pag nag-read test siya tapos, yung may mga black na kulay green. So, kung mabibili nyo yung premium version na to, hindi ko sure kung pwede ito eh. Tapos, medyo matagal siya. Matagal siyang i-read test na ganun. Pagka lumilitaw ng mga kulay green na ng mga pixel na marami pagtapos, pag may lumitaw na kulay pula, ibig sabihin, iyon yung bad sector na nagkokos kung bakit nakakorrupt minsan yung hard disk natin. Hindi na nare-repair yun guys. So iyon yun, damage na talaga dun sa pinaka-disk nung hard disk yun. So yan yung unang pang test. Pinakamahalaga lang dyan to. Pag nakita mo yung health niya na mababa na sa 70%, baka kailangan mo na magpalit ng hard disk nun. Basta 70. Sa experience ko sa mga hinawakan kong mga laptop or hard drive, sa hard drive 80 pa lang, kailangan mo na magpalit yan eh. Pag sa laptop sa 70%, yun, sigurado yung kailangan, common dyan yung minsan, mabagal na yung laptop or yun nga, nagbo-blue screen. So, yan yung unang way para matest mo yung hard disk mo sa pamamagitan. Okay, ito yung pangalawang method. Hindi na to sa related sa software guys. So, meron ako example dito. Ito yung laptop hard disk na nagamit ko dati. Nakakalungkot kasi pag nasira yung hard disk natin, may mga importanteng files doon. So, syempre, naiwan yun. Kaya, buti na lang may backup ako dun sa isa kong laptop. Pero, ayun, hindi ko nga lang na-backup lahat. So, ito siya. Ang sakit nito, guys, hindi na siya, yung hindi na nare-read. So, pag yun yung pangalawang, possibility na sira na yung hard disk mo. Common minsan to, yung pag hindi na nare-read, kahit yung desktop hard disk o yung SSD, pag nilagay mo dun sa desktop computer mo or sa laptop, pag hindi na siya nare-read, so malaki chance talaga na faulty na yung hard disk mo. So, try natin ngayon, i-saksak siya. So, wait lang guys. Okay, sinusubukan ko na ngayon siya guys, isaksak through sa USB lang. Tapos, itignan natin kung may lilitaw dyan. Yung sa may ilalim na yan, na common, diba? Dapat meron yan. Ayun may tumutunog siyang ganun. Meron siyang tumutunog na parang gumagatid sa loob. Yun yung pinaka-disk niya Ayun yung kulay pula na yun. Na ilaw. Parang, kasi yung kulay blue dapat yung umiilaw dyan. Medyo maingay lang guys, pero may tumutunog siya. Yun yung sign na, na may problema na yung disk niya sa loob. Ang mahirap kasi guys, sensitive yung loob niya. Na pag binuksan mo, hindi pwede na madumihan yun. Kaya, hindi talaga nare-repair yung mga ganito. So, ayan as you can see, diba, wala siyang lumalabas dito sa may baba kahit maayos na yung pagkakasaksa ko ng USB. So, yung pangatlo, tsaka panghuling common talaga guys na na-encounter ko sa mga hard disk pag sira na. Ito common to kasi may na-repair akong gantong uri ng desktop computer noon yun nga, pag nilagay mo yung hard disk or yung computer mo, pagbukas mo pa lang ng PC mo, napakatagal niya mag-loading. So yung to the point na loading lang siya ng loading yung Windows OS, diba? Yung Windows 10 nyo kung na-encounter nito. Loading lang siya ng loading, tapos umabot sa point na yung magre-repair ka na yung ang tawag nito, yung pupunta ka na sa advanced option dun sa tools ng Windows 10 pagkatapos. Pagpunta mo dun sa tools yung gagamit ka ng CMD kung alam mo yun, di ba? Yung mag-automatic repair siya, yun. Yung pag nag-automatic repair siya, napakatagal niya mag-repair tapos inabot pa nga ng ng magdamag daw sabi ng customer ko yung PC. Pagkatapos hindi naman nag-function o hindi naman nagtuloy yung pag-boot ng computer, yun. So iyon yung pangatlo na sign na sira na yung hard disk. Yung loading lang siya ng loading.
Pagkatapos, yung tinanggal ko yung hard disk na yun, yun eh, ayun, gumana na yung computer pagkatapos, naging mabilis na yung booting process niya, hindi na siya mabagal. So, yun yung common din talaga na nagpapabagal sa computer natin. Cause din nga pala yun kung bakit minsan bumabagal yung ating PC. So, siguro idadagdag ko na rin yung isa pa na pwedeng maging cause yung blue screen. So, common din minsan yung blue screen. Pero sa blue screen kasi, may mga may ibang component din na pwedeng related dun. Hindi lang kasi hard disk dun, guys. Pero minsan hard disk din. Halimbawa kasi, meron din related na sa USB port yung nagko-cause ng blue screen or sa peripheral sa loob ng computer. Pero common din yung hard drive, kaya yun. So, okay, thank you for watching, and sana kahit paano may na-share ako sa inyo patungkol din sa kung ano yung common cause ng failure sa hard disk. And baka i-topic ko rin sa susunod yung uh, ibang peripheral stuff na pwede nyo makumpirma kung ano yung fault nun or anything na related pa sa computer computer troubleshooting, and yun. So don't forget to subscribe, and okay, see you soon.